Nitong mga nakaraan lang ay merong pa-event si Suzuki Philippines na kung tawagin ay Suzuki Bergman Econoran. Na ang layunin ng event na ito ay para malaman kung gaano nga ba katipid, gaano nga ba ka-fuel efficient si Suzuki Bergman. At sa episode na ito, mula Manila, magmumotor tayo ng 250 to 260 plus kilometers gamit ang ating Bergman paakyat ng Baguio ng 1 full tank only. Meanwhile, naku, wala pa namang ano nandito, gasolinahan. Kung sakali mang tumirik tayo guys, ano kayang gagawin natin? So, tinatanong nyo, kinakabahan ako, medyo kinakabahan ako kasi baka actually hindi ko iniisip na tumirik eh. Kasi alam ko, kakayanin ng Bergman. Kaya mo yan! Grabe, ang ganda! Woo! Ganda! Wow! Alis na ako. So yun, punta tayo ulit ng Baguio. May gagawin tayong challenge. Makikita nyo naman sa ating title ng video yung challenge na gagawin natin. So tetestingan natin itong si Bergman sa patipiran ng gas. Tingnan natin yung kung hanggang kakayanin niya ba yung challenge na ating gagawin. So yun, kagaya ng lagi kong sinasabi, yan, pahangin muna tayo ng gulong kasi isa yan sa mga factor ng pagtipid at pagkagasta ng gas. So kung malambot ang gulong natin, definitely mahirapan yung motor tumakbo, no? Kasi malambot yung gulong eh, hirap siya. Pero kung tama naman yung PSI ng gulong mo, yun, madali sa makina na makatakbo. At wag namang sobrang tigas ng gulong, kasi may mga gulong na ano lang eh, limited lang yung PSI nila. Halimbawa itong gulong ko, hanggang 41 max lang yung PSI. Siguro kaya yung iba, no, bumubukol yung gulong nila kasi na-over PSI nila. So lagpas doon sa recommended PSI ng motor nila yung hinahangin nila. Normally nangyayari yan pag doon tayo nagpapahangin sa mga vulcanizing shop, kasi sa kanila yung iba hindi gumagamit ng PSI meter eh, kinakatok lang nila. So yung iba talaga ganun, pag nagpapahangin ka sa mga vulcanizing shop, kinakatok lang nila. Pag sa tingin nilang matigas na, check kung tama ba yung tigas ng gulong dun sa gulong na recommended na PSI ng gulong mo. Kaya ako every time, halimbawa nagpalit ako ng gulong tapos kakargahan nilang hangin, lagi kong i-check yung PSI ng gulong ko kung akma doon sa recommended ng gulong. So normally yung kinakarga ko lang talaga sa gulong ko 31. Pag may angkas siguro dadagdagan natin ng konting hangin, pero wag naman sobrang tigas guys. Kaya yun nga, nagkakaproblema. Yung iba siguro bumubukol yung gulong dahil nga sobrang over PSI siya, 'di ba? Sobrang tigas ng gulong niya. Kaya check nyo rin, huwag nyong hayaang yung vulcanizing shop lang yung maghangin ng gulong nyo, kasi yung iba talaga hindi gumagamit ng PSI meter. Normally talaga sa kanila kakatukin lang nila, tutoktokin lang yung gulong mo nung panghangin nila. Pag sa tingin nilang okay na, tansyahan lang. Nalala ko yung kasama ko eh, nagsagada kami, nagpalit siya ng gulong bago kami magsagada. So doon siya nagpahangin sa, yun na rin yung nagkabit ng gulong niya, doon na rin siya naghangin. Eh nung chinek namin sa gasolinahan, umabot ng 61 yung PSI ng gulong niya. Sabi ko sobrang tigas. So bumabiyahe siya ng Sagada, ganun katigas yung gulong niya. Delikado yun, no? Pag medyo madulas yung kalsada, wala masyadong friction yung gulong eh. Pag matigas na matigas siya, 'di ba? So yun, lagi niyo i-check yung gulong niyo. Factor yan, factor number 1 sa pagtipid ng ano natin, ng motor natin. Lalo ngayon sa ano tayo aakyat, sa Cannon Road tayo aakyat. Kasi open na yun eh. Nalala ko nung Cannon Road, nung mga nakaraang buwan, sa ano pa tayo dumadaan nun, sa Ilog. Naranasan ko yun, dumaan yung Bergman natin dun sa Cannon Road, sa may Butte River.
Nag-ilog tayo nun. So yun nga, normally tinatakbo natin yung Baguio mga kulang-kulang 6 na oras. Pero takbuhang ratratan yun, 80, 90. Lalo pagdating ko ng Pangasinan, tumatakbo ko ng 90. Mga ganyan yung speed ko. Pero ngayon, chill ride lang tayo. Yan, takbong 60 lang tayo, 60, 70. So pagdating natin ng Tarlac, yan, Pangasinan, siguro tatakbo tayo ng mga 60, 70. So mag-average lang tayo ng 60. So pwedeng mababa sa 60 or mas mabilis sa 60. So ganoon lang yung takbuhan natin. Di ba itong mga nakaraan, merong pa-event si Suzuki, yung tinatawag nilang Bergman Econo Run. Yung first place dun, grabe no, 94 kpl. Naisip ko kung paano niya na-reach yung 94 kpl at anong speed niya. May pinanood akong vlog niyan eh, yung sumali siya sa Suzuki Econo Run, Bergman Econo Run. Ang takbo niya talaga 40 lang. So naabot niya is 80 something. Eh tayo nung last video natin parang almost 70, yung 70 kpl tayo nun eh. Pero tumatakbo naman tayo ng medyo mabilis nun, nung tamang cruising speed, hindi naman yung sobrang bagal. So ngayon takbong chill tayo. Tingnan natin kung kakayanin natin na itong challenge na ito. Liwanag na rito sa Manila, no? Dati walang ilaw to, itong gitna. Ngayon liwanag na. Ganda na dito. Woo! Sa Luneta na tayo. Si Rizal. Yung kilometer 0 na mark. So dito tayo mag-start tayo ng gas. Papagasan. Okay, dyan lang, may shell dyan sa bandang unahan. Pagas tayo doon. So yan, pagas muna tayo dito sa shell. Eto sa may tapat lang to ng pier eh. Ang tanong, bukas ba to? Ayun, may gasoline boy dun. So pagas tayo. Full tank ko yan, unleaded yung 91. Full tank po. Basta tayo. Kapag pa full tank na tayo. So reset natin tong trip A. Thank you. Let's go guys, simulan na natin yung challenge. Manila to Baguio 1 full tank challenge. So takbong chill lang tayo. Sabi ko nga sa inyo kanina, average lang tayo ng 60, diba? Mga 60 to 70, yan lang yung takbuhan natin. Alright. Sa mga maxi scoot lineup dito sa Pilipinas guys, no, yung Bergman ay meron lamang 5.5 liters na tank capacity, unlike sa PCX, sa ADV na meron silang 8 liters ng tank capacity. So sa tangke natin, tingnan natin kung makakaabot nga ba tayo ng Baguio sa 5.5 liters. Knowing na ang Baguio ay ahon, na mayroong 1,500 meters elevation, ganun siya kataas, na mayroong 34 kilometers na purong ahon yon, mula La Union, Rosario hanggang sa may town mismo ng Baguio. So let's see kung kakayanin nga ba ng ating Bergman na 5.5 liters tank capacity na mag one shot Manila to Baguio 1 full tank. Let's see. Ito na, arko ng Pampanga. Bira may ilaw na rito, pero sana naman lagyan nila ng ilaw yung arko, no? Kaya Pampanga, welcome Pampanga. Sa Pampanga na tayo. Sir, gandang gabi po. Lisensya po. Thank you. So may checkpoint dito no, pagpasok natin ng Pampanga. Kawawa yung isa, wala siyang rehistro, wala atang lisensya. So yun, basta kompleto ka sa mga papel eh, wala kang dapat katakutan sa biyahe. Yung isa
nasermonan ng pulis. Hindi ko alam kung tinuluyan siyang tikitan, parang sinermonan lang eh. Swerte niya kung ganun lang yung ginawa ng pulis sa kanya. Parang sinermonan lang siya. Okay, dire-diretso lang tayo. Siguro pagliwanag na lang tayo ulit mag-vlog, no? Grabe guys, so ano na tayo, mag 80 kilometers na tayo, full bar pa rin yung gas natin. Yung resulta, pag chill ride ka lang, mga takbong 60 lang, average 60. Pag medyo highway naman, mga lawak-lawak 70. Resulta 80 kilometers no, pero full bar pa rin yung gas natin. Minsan di accurate tong yung gas, yung bar ng gasolina natin. Mamaya pag pinatay ko to, pag in-start ko to, 4 bar na lang to. Tapos pag pinatay ko ulit yung susi, tapos pag in-start ko ulit, napu-full bar ulit siya. So ewan ko sa kanya kung ba't ganyan siya. Baka pag pinatay ko susi nito, tapos binuksan ko, 4 bar na to. Tapos pag nag-stop over ulit tayo, patay ko yung susi, pag bukas ko, baka bumalik ulit sa full bar. So, Paniki, Tarlac. Dito tayo. Ganda oh. Paliwanag na. Pala sikat na araw. Moncada pala. Then Bagong San Manuel. Tapos after ng Bagong San Manuel, yun, Pangasinan na yun guys. Guys, siguro kape muna tayo dito sa 7-Eleven. Yun, walang tao, tayo lang. Tara, kape muna tayo dito sa 7-Eleven. Time check 5:18. So mamaya konti, maliwanag naman eh. Mamaya konti, mga 5:30 o mga 6 talagang taas na araw nun. So let's go, kape muna tayo. So yun, alis na tayo dito. Nakapagkape-kape na rin sa wakas. So after nito, Bagong San Manuel and then Pangasinan na guys. Dire-diretso lang. Maliwanag na nga eh. So cloudy siya oh, cloudy. Hindi mo kita yung hindi mo kita yung blue skies. So maulap. Kumusta? Kita ba tayo dyan? Good morning! Good morning sa ating lahat. At yan, sana hindi tayo ulanin dun sa Cannon Road. Lapit tayo. Pagdating natin ng Pangasinan, yan, malapit na yan. Yan yung palatandaan ko pag malapit na ako, pag nakarating na ako ng Pangasinan talaga. Grabe talaga tong Tarlac. Kanina ko pa ito binabaybay. Inabot na tayo ng liwanag dito sa Tarlac. So pag pupunta talaga kayo ng norte, ang pinakamahaba talagang probinsya sa pagdating sa kalsada, itong Tarlac. Napakahaba talaga na ito. Ayun oh, talagang straight na straight lang. Tapos espalto pa yung daan, So approaching na tayo ng, ito na yung arko ng Bagong San Manuel, Tarlac. Happy motoring na lang nakalagay Grabe, lawak ng kalsada oh. Luwag eh. Tabi lang tayo, takbong chill lang naman tayo kasi mabibilis yung mga bus dito eh. Rosales, Pangasinan. Sa mga kalakbay natin taga Pangasinan, yan, good morning sa inyo. Dito tayo sa Pangasinan, mga 40 to 50 kilometers o kulang-kulang 50, mga 40 kilometers. Doon tayo sa may paanan ng Cannon Road sa may La Union. At sumilip na yung araw, nakita ko yun Okay. Anong araw, may sunrise, ganda. Approaching Villasis, Pangasinan na tayo. Ganda ng sunrise Kita nyo ba yan? Ayan, paglagpas itong tulay na to, na yan, Villasis, Pangasinan na yan. Tapos after Villasis, Urdaneta.
Ayan, from Urdaneta hanggang doon sa may Arco ng La Union, yung bago mag Quezon Road, nasa 30 kilometers na lang yon. So pagdating natin ng Urdaneta, mga 30 kilometers, nasa Arco tayo ng La Union. So yun, lapit na. Ganda ng weather. Sana mag-clear pa siya mamaya. Mas mag-clear pa siya mamaya. Ayan, oh, Villasis, the vegetable bowl of Pangasinan. So sikat sa mga gulay to. Akala ko yung La Trinidad Benguet yung ano eh, pero doon talaga yung sobrang murang gulay guys, sa may La Trinidad Benguet, yung public market vegetable doon. Doon ako namili ng gulay noon eh, nung galing kami ng Atok. Pero nakakotse kami noon, nakasakyan kami. Kasi pag motor, wala kang paglalagyan ng gulay. Kaya pag napunta kayo, napadpad kayo ng La Trinidad, tapos naka 4-wheel kayo, samantalahin nyo, bumili kayo ng gulay doon. Sobrang mura lahat ng gulay doon. So yun, konti na lang. Nga pala, yung max na na-reach nung motor ko na isang full tank is 260 something. So parang mga 266 ata. Mula dun sa tinitirahan natin sa Dasmariñas, Cavite, umabot ako dito sa may sa may Rosario Shell. So yun yung nagawa ko sa isang full tank dati. Pero ngayon, tingnan natin kung ilang KPL to. Hopefully umabot tayo ng Baguio, no? 2 bar na lang tayo eh. Pag nag 1 bar yan, siguro mga kaya pa ng 40 to 50 kilometers yung 1 bar. Kaso nga, yun nga eh, ibang usapan kasi pag ahon guys eh. Doon tayo mauubusan sa Quezon Road, no? Sa Quezon Road, paunti ng paunti yung gas natin, ahon yun. Kaya tingnan natin kung masusurvive ni Bergman yung challenge. So yun guys, nasa na tayo, Season Pangasinan. Piyok-piyok pa. Season Pangasinan, ito yung huling bayan ng Pangasinan bago mag La Union. So pag nakita nyo na yung mga bundok-bundok ng Cordillera dito sa kanan, nakikita ko na eh. So yan na, ibig sabihin malapit ka na. So huling bayan ng Pangasinan, to Season. Then after neto, Rosario, La Union na. Siguro magpapahinga muna tayo dun sa may paanan ng Quezon Road. Picture muna tayo dun sa may Benguet Arc, yung arko ng Benguet. At kung makakapagpalipad tayo ng drone, palipad tayo ng drone. Okay, malapit na, konti na lang. Pala sa Season guys, ano na to, no? Banayad na ahon. Medyo paakyat na to eh. Hanggang dun sa may arko ng Rosario, ano na to, banayad na ahon. So nung nagbike kasi kami, mabigat pedalan dito. Ayun, makikita nyo naman, may parang false flat siya eh. Pag titingnan mo dito sa view mo, parang patag lang eh. Pero ano yan guys, ahon yan. Kasi yung elevation ng arko ng Rosario, ayun, I love Season. Mga bundok sa Cordillera. Saan nga ba tayo? Yun, yung elevation ng arko ng La Union nasa almost 200, nasa 180 plus. So mataas na yun. Nagsisimula ng umahon dito. Yun, lapit tayo. Guys, approaching. Ito na yung tulay na, ito na yung boundary ng Pangasinan at La Union. Ito na yung tulay ng La Union guys. Woo! Ayun na yung arko ng La Union. Kita na natin. Wow, ayan, dyan na yung Quezon Road, dyan sa kanan. Patapakit na ng Baguio yan. Grabe. Dito tayo sa La Union. La Union. Nasa La Union na tayo. Right. Ayan, La Union. Siguro hinto tayo dun sa dun sa may arko ng Benguet. Kasi pag dito ko dadaan sa may baba, pwede kang dumaan sa baba yung dire-diretso. Kaso nga lang malalampasan mo na yung
malalampasan nyo yung Arko ng Benguet, sikat pa naman na picturean nyo yung Arko ng Benguet na yan. Kaya dito kayo dumaan sa tulay. Kung gusto nyong madaanan yung Arko ng Benguet, sa tulay kayo ng La Union dadaan. Pero kung nagmamadali kayo doon, may daan doon, yung bago magtulay, may daan doon. Kaso yun nga lang, hindi nyo madadaanan yung yung Arko ng Benguet noon. Pwede kayong bumalik kung gusto nyo. Pabalik nga lang kayo para doon sa Arko ng Benguet. Pero kung gusto nyo talaga madaanan, ito, sa may tulay sa La Union, makadaanan yan. Paakit na tayo ng Cannon Road, 2 bar pa rin tayo. Doon ako nagdadalawang isip pag paahon talaga, iba yung kain ng gasolina. Iba yung kain ng gasolina, mas malakas. Kasi nga paahon So right, ito na yung paway na daan. Yung pag kumaliwa ka dito, yun yung papuntang Marcos. Tapos dito tayo sa Cannon Road tayo. Okay, picture muna tayo dun sa may Arko ng Benguet. Oo nga, bukas na, wala nang nakalagay na ito, may mga notice. Anong mga nakalagay ditong notice? One way traffic, pero wala naman nakalagay na close. So yun nga, kasi nga ginagawa bigayan. So yung pababa, tapos hihinto kayong paakyat, tapos pasalitan. So bigayan dito. Okay, ganda dito sa Cannon Road. So kita nyo ba sa video, ayun yung bundok na aakitin natin, taas Ang Baguio pala is 1,500 meters elevation. Sa mismong Baguio lang yun may mas matataas pa sa Baguio. Katulad nung ganda guys yung sa may Tuba, matataas yun. Mas mataas sa Baguio, mas mataas sa town. So pag dumaan ka sa Marcos Highway, makikita mo yung bundok ng Tuba. Yung sa may pag-andong ka na sa may tulay, makikita mo siya. Sobrang taas pa nun. Arko. Woo! Welcome to Benguet Province. Ayan, pa-picture tayo dito saglit bago tayo umakyat. Kaso maaraw against the light. Ayan, ito, patakpa ng araw. Picture tayo. Welcome guys, ito sa Arko ng Benguet. So yun na, let's go up na. Yun, 2 bar. Ayan na, akyat na tayo. Here we go! Cannon Road! Woo! Taas na ng araw. Nung huling akyat ko rito, pasikat pa lang Pasikat pa lang yung araw niyan Ano tong meron dito? Grabe, ang ganda Mag-uubos tayo ng SD card dito sa Cannon Road. Mag-enjoy kayo sa ganda ng Benguet. So we are officially here in Benguet. Gate. Wow, ganda river Kung sarado pa rin yung Camp 6, sigurado river crossing ang mangyayari. Eto dito, dati hinaharang. Ewan ko kung bawal pa rin ba ang bike paakyat. Kasi nung nagbike nga kami ng One Shot Baguio, hindi kami nakadaan dito. So prohibit ang bike dito. So dumaan kami sa Marcos, which is mas matarik po ang Marcos. Pag inakyat niya yung Marcos, mas matarik siya. Kasi parehas ko nang naakyat ng bike to itong Cannon Road, tapos sa Marcos. Mas matindi yung Marcos, yung paglagpas ng tulay. Lalo doon sa paglagpas ng tulay, grabe na doon. Ang tindi. Grabe, ang ganda ng puno na yun Ganda. Wow. So dito, chill lang tayo. Hindi tayo hahataw kasi nga pag hinataw natin to ng ahunan, kung sasagad throttle tayo, baka hindi tayo makaabot ng Baguio, ubos yung gas natin. Alright, hanap tayo ng spot na magandang pagliparan. Siguro doon tayo magpalipad sa yung harap mo bato na. Ganda doon, palipad. Tayo papalipad. Right, enjoyin nyo muna tong view dito sa Cannon Road.
Wow, ganda. Grabe dito sa Benguet. Napakahusay. Kitang-kita mo rito, yung kasalubong mo. Ginagawa ng hagdan doon sa baba. Ano kayang gagawin doon? Ba't may hagdan doon? Ayun, may hagdan. Mukhang gagawa ng ano yan, may mga bahay ba dyan sa baba? Ganda, So buntot lang tayo rito. Cyclist, lalakas. Mga taga Baguio lang ata to. Hindi natin alam, baka mga taga dito lang sa Pangasinan. Pero may bag mga taga Manila pa yan. May blinker si kuya, Ganda, ganda dito sa kaliwa, guys. What a creation. Grabe, kaya tayo sumasamba sa Diyos dahil sa ganda ng kanyang mga nilikha Kaya sabi nung kanta ni Ray Valera sinasamba kita. Siguro kaya niya nagawa yung lyrics na yon kasi manghang-mangha siya sa asawa niya siguro o manghang-mangha siya doon sa babaeng nang kinakantahan niya inaawitan niya kaya tayo sumasamba sa Diyos kasi manghang-mangha tayo sa kanyang creation, sa kanyang mga ginawa. Tingnan mo lang yung kanyang gawa, grabe. Ang ganda, lalo pa mamaya pagtapos itong mga bahay na to. Okay, so kaya one lane lang. So talagang mag-aantayan yung mga pababa, pauubusin nyo muna. Walang nagta-traffic, so parang pakiramdaman lang talaga rito. So yun, nag one bar na lang tayo. Pero hindi pa naman sabay nagbiblink So pag sabay na nagblink yan kabahan ka na. Magbilang ka na lang ng ilang kilometro at titirik ka na. Pero yung mga ganyan siguro mga 50 kilometers pa yan, mga 40. Hindi natin alam, mga 40 something pa yan siguro. So kaso ahon nga to, guys Yung ano nga pala natin nabali yung GoPro natin dito. Napansin ko siya parang ang lakas na ng alog niya. Nung kinalabit ko, naku matatanggal. Natuluyan na naputol. Pero meron naman tayong dito yung reserba ng casing nung GoPro nating isa. So kabit na lang natin. Woo! Palamig na ng palamig, guys. Nararamdaman ko na lumalamig yung temperatura. Ito, lawak dito ng kalsada Wow! Grabe, ang ganda. Woo! Ganda. Wow. Ganda talaga dumaan dito sa Cannon Road. Bubusugin ka ng mga view. Dito medyo banayad pa tong ahon dito Ang pinakamatatarik na lugar dito sa Cannon Road, ang pinakamatarik na kalsada na rito sa Cannon Road, yung paglagpas na ng Lion's Head, yung paglagpas na ng Ulo ng Leon, dun sisimula na yung matatarik na ahon dun. Sana dun tayo abutin ng ng double blink. Ayan, kung tinatanong nyo ako, kinakabahan ako, medyo kinakabahan ako kasi baka ko yung Lion's Head nasa 13 kilometers na lang. So okay pa yan, yung nagbi-blink yung gas lang. Pero pag sabay na nag-blink yan, delikado na. Pabahan na tayo dyan. Pero kung yung gas lang naman yung nagbi-blink, mukhang aabot tayo hanggang dun mismo sa may town ng Baguio. So pero hindi natin alam kasi pag lagpas ng Lion's Head, dun na yung matatarik na kalsada Ako tulad nito, matarik na ahon na to. Wow. Nga pala yung setup natin dito, ulitin ko lang, 20 grams yung bola, clutch spring yung 800 RPM, tapos 1000 RPM na center spring yung nakakabit natin dito. Try nga natin huminto, guys. Ihinto natin to. Tignan natin kung magtutubar. Minsan ganun minsan patayin mo lang, susian mo, patayin mo yung susi, tapos buksan mo ulit. Wala naman tayong kasunod. Dito tayo, tabi tayo. Tignan natin. Pumitik lang yung pangalawang bar. Pero parang gusto niyang magtubar Pero yun, one bar, nagbi-blink na yung gas natin. Okay pa yan.
So mga 12 kilometers na lang naman, 12 kilometers na sa Lion's Head na tayo. Pero hindi pa dun yung Baguio. From Lion's Head hanggang dun sa may Baguio, 7 kilometers pa. 7 kilometers na walang puknat na matatarik na ahon. So let's see. Woo! Samahan nyo akong manalangin. Mga net to, kasi prone sa landslide tong lugar talaga na to eh. So ilang kilometers na lang. Ayan, kulang-kulang 11 na lang. Pero Lion's Head pa lang yun. Oh, grabe. Wow, ganda. Palipad tayo drone. Siguro pag pinatay natin yung susi na ito eh, hindi na mag-blink ulit. Naku, wala pa namang ano nandito, gasolinahan. Kung sakali mang tumirik tayo guys, ano kayang gagawin natin? Actually hindi ko iniisip na tumirik eh, kasi alam ko kakayanin ng Bergman. Kaya mo yan. Basta wag lang magbiblink yung sabay, yung bar tsaka yung gasolina na icon. Okay na, magblink na lang yung ano, magblink na lang yung gasoline icon, wag lang yung bar sabay. Lumalamig na. Yan, naramdaman ko na lumalamig na. Tulay. Eto, dito na yon. Simula ng magagandang view. Pag yung view natin is bato na, yung bundok na bato, yun na. Baka try natin magpalipad ng drone doon. Guys, napapansin ko dito no, sa stock na bola, yung 20 grams tapos 800 RPM na clutch spring. Iba talaga yung ano, iba talaga yung kinabit ko ditong 17 grams tapos 1,000 yung RPM ng clutch saka center. Grabe, iba talaga. Iba yung hatak niya. Ito parang humina yung hatak niya kumpara dun sa previous na kinabit natin. Siguro kung magfo-for good ako ng panggilid, ang ikakabit ko talaga yung ano, yung 17 grams tapos yung 1,000 RPM. Wow, ganda. Yun, sabi ko nga, kung magfo-for good ako ng panggilid, yung i-retain ko talaga is 17 grams na bola tapos 1,000 RPM na clutch and center spring. Yun, doon ako, goods na ako doon. Kasi madalas nga akong pumunta rito sa Baguio, so talagang pang-ahonan yun eh, yung setup na yun eh. Pero kung city driving lang kayo guys, yung dyan lang kayo, yung sa Manila lang, Metro Manila, wala na masyadong ahon, okay yung stock, tipid pa sa gas. So, pero kung mga bundukin yung lugar nyo, kung taga Rizal kayo, yan, mga ahon yung lugar na yan eh, pwede nyong i-consider yun. Talagang malakas siya sa hatak. Yung 17 tapos 1,000 RPM clutch and center spring. Alright, mga 6 kilometers na sa Lion's Head na tayo. Safe na tayo sa Lion's Head. Ang hindi lang tayo sure kung safe ba tayo dun sa sa mismong Baguio. Wow, ganda. See that? Oh, ang ganda. Wow. Woo! Ganda rito. Eh na yung view na yun eh. Kaso sobrang sikat ng araw oh. Hindi makita. Pero maganda yung view na yan guys. Grabe yan. Try ko kaya magpalipad dito. Eh no, bato na yan eh. Yung harap na yan, bato na yan. Ayan oh. Oh, diba? Nung tinakpan ng araw, nakita nyo. Bato. Wow, grabe. Nasa harapan lang natin yung bundok oh. Tapos tulay. Grabe. Mabusog kayo guys sa magandang view. Wow! Wow! Grabe. Ang ganda. Kita nyo ba yan? Oh my God, palipad tayo. Yun na,
Malsa tayo, kakatapos natin magpalipad ng drone. So wala, kahit pinatay natin yung susi at pagbukas natin 1 bar pa rin talaga blinking. Akala ko magto 2 bar siya. Minsan kasi ganoon guys, pag nag 1 bar siya, nagbiblink na. Minsan pinapatay ko lang yung susi, tapos pag binuksan ko ulit, nagto 2 bar. Minsan nga nagti 3 bar pa nababaliw. Tapos pero yun, babalik din siya sa tama niyang bar kung ilan na lang talaga yung gas niya. So sa ngayon, ayan 1 bar talaga. Wala na tayong magagawa biglang tumawid. So yun, 3.8 kilometers na lang, nasa Lions Head na tayo. And from Lions Head up to Baguio City mismo, mga 7 or 7 to 8 kilometers. Grabe, ganda. Woo! Ito, approaching na tayo. Dati sarado to. Ayan, ngayon bukas na. Naku, mukhang haharangin tayo Paabutin mo ako kuya. Dati, pagdating natin dyan sa tulay, ayan, pinatabi muna tayo. Ayan, may pinapadaan. Ano kasi ito yung one way? Ito na yung one way dito sa may part ng Camp 6. So, antay muna tayo na makadaan yung mga pababa. Okay. Dadatingan na yung mga pababa. So, syempre, as usual, mga motor lagi una. Tapos mga 4 wheel sunod. Gaano kaya sila karami? Sa bagay, Lunes, wala naman masyado sigurong wala naman siguro masyadong bumababa. Eto, may nagta-traffic naman dito. So, dito hindi pakiramdaman. Dito kasi yung part na yung dadaan ka ng river dati. Pagdating mo doon sa tulay, kakanan ka pababa ng river. Kaya sayang At least na-experience natin yun. Na-experience ang Bergman natin na mag-river crossing dito sa may Camp 6, sa may Cannon Road. So antayin lang natin to. So yun, go na tayo. So ito yung ginagawa. Mukhang lalagyan ng tunnel to kasi tinan nyo, kinilagyan nila ng pader dito sa gilid Mukhang gagawa ng tunnel dito Ayan under construction So 1 lane lang talaga. Ayun mukhang gagawan nga ng tunnel to. Parang katulad dun sa may yung katulad sa may Marcos Highway, may tunnel yun Ito mukhang tunnel nga to. Actually hanggang dyan lang naman siya. Ayan Ayan, hanggang dito. Grabe, may sprinkling of waters. Ayan, hanggang dito. Ayan, na sila, hinaharang na. So hindi naman mahaba guys yung Tapos eto, malapit na tayo. Lions Head na sunod na ito. Mga ilang kilometers na lang ba? 2.5. 2 kilometro doon tayo sa Ulo ng Leon. Hindi pa nagbi-blink ng sabay. Hindi natin alam. Tingnan natin paglagpas ng Lions Head, doon talaga mas matindi. Nakita ko na yung Ulo ng Leon. Ayan Resilip yan dyan Ayan. Ayan, Lions Head na. Isang after ng kurba na yan dyan, Lions Head na yan. Nakarating na yung Bergman natin dito sa Baguio ng 1 full tank only. Sasagad na natin to hanggang sa may town mismo kasi nandun yung Shell sa may Burnham. Malapit sa Burnham yung Shell, doon tayo magpapagas. After na itong kurba na to, wala na, ito na, Lions Head na yan. Pa-picture muna tayo sa Ulo ng Leon. Kaso bawal ng dyan Try natin dito kumain sa kaliwa. Woo! Yan. Ayan, daming tao. Ayan Iharap natin pababa para U-turn tayo mamaya dun. Ayan, pa-picture muna tayo. Pababa natin para baka sakali pagpababa yung gas kasi baka mag-2 bar siya. Picture muna tayo. Check natin, susian natin, baka mag-2 bar Ayun, pumitik lang yung 2 bar pero hindi tumuloy. Hayaan na natin, wag natin ipilit mag-2 bar. Ayan, nakarating ang ating Bergman. So ang totoong pagsubok na ito, kung makakarating ba siya ng Baguio. Enjoy muna tayo dito. Wala man tayong nahabol andun lang naman yung bahay natin, di maaalis yun.
Alis na tayo. Ayun, bumalik sa 1 bar. Nabati yung 2 bar kanina eh. Bumalik sa 1 bar guys. So akita tayo sa taas. Diretso na natin ito ng Baguio. Kakabahan lang ako pag dito pa lang nag-blink na sabay. Anyway, ano na lang naman eh, 7 kilometers na lang guys. Okay, safe, let's go. Grabe, maahon ditong bike, oh, lalakas. Ayan, kaway kayo sa Leon. Hello. Hello Lion. Welcome to Baguio guys. Andito na tayo sa Baguio. So diretso tayo ngayon dun sa may town, sa may Shell, sa may Burnham Park, yung malapit katabi halos ng Burnham Park. So after ng Ulo ng Leon, ito na yung sinasabi ko sa inyo, yung matarik na yung ahon. Ayan, oh, grabe. Inakyat ko ng bike to guys, grabe, gapang talaga. As in gapang na gapang. Oh, sinarado na yung parking dito. Dati dito yung parking eh, sa spot na to. So kung mag-blink man siya ng sabay, medyo hindi na ako kakabahan kasi malapit naman na tayo. Ayan, blinking pa din yung ating gas, pero hindi pa naman sabay. So nakaka 257 kilometers na tayo. Sa mga ating ito, mga 260 siguro, 260 kilometers hanggang doon. Mas malakas talaga sa ahon yung 17 grams guys. 17 grams, tapos sabayan nyo na rin ng ano, sabayan nyo na ng center spring tsaka clutch spring ng 1000 RPM. Grabe yun, combo. So ito, kinabit lang talaga natin tong stock na bola, 20 grams tsaka yung clutch spring, para dito sa experiment na gagawin natin. Experiment na ginawa natin kung kaya ba ni Bergman ang Manila to Baguio 1 full tank challenge. And so far mukhang kakayanin naman, kasi ilang kilometers na lang, nasa town na tayo mismo. Okay, kita-kits tayo sa Baguio. So eto na, Baguio na tayo. Ayan oh, babatiin kayo ng malaking signage dyan oh, Breathe Baguio. So ito yung circle. Sa Quezon tayo kasi pupunta tayo ng Burnham eh. Yan, ano yan, Marcos Highway yan. Ayan dito, pag diniretso mo to Quezon. Ayan, dyan ako madalas mag-check-in. Mura hotel dito guys, Starwood Hotel. Tsaka walking distance lang yung Burnham. Ayan lang yung Burnham oh. So saktong-sakto lang talaga. Basta takbon chill lang tayo, makakarating tayo ng Baguio ng 1 full tank challenge mula Manila. So nagpagas tayo dun sa ano, sa yung sa may Tondo, sa may pier. Paglagpas ng kilometer 0, siguro mga 2-3 kilometro may Shell doon. Doon sa may kilometer 0, wala tayong nakita Shell doon eh. So konting usog lang, may Shell doon. Tondo, Manila tayo nagpagas. Tapos nakarating yung 1 full tank natin dito sa Baguio. At mukhang kaya pa nga hanggang La Trinidad eh. Okay, so napin na natin yung Shell. Ito Burnham Park na yan guys, yung nasa kanan ko, Burnham Park na yan. Oh, tama, ayan oh, Shell. Let's go, tignan natin yung fuel consumption, kung magkano nagastos natin sa gasolina. So yun, mission accomplished tayo guys. Mission accomplished tayo. Nakarating tayo sa Baguio mula Manila ng isang full tank only. Unleaded ko yan, 91, full tank po. Tignan natin ilang litro ang nawala. Hindi ko nakita kung ilang order tayo, parang 260 kilometers, mga ganun. Ayan, ganyan pwede. Okay na po. Ayan, full tank. $3.08. Okay. So 4.39. Compute natin kung ilang kpl tayo. So 264 calcu 264, actually 265 na yan eh. 264.9 divided by 4.39. So guys, ayan. So 60 kpl tayo, 60 kilometers per liter mula Manila hanggang Baguio. 60 kilometers per liter. Not bad, no? Knowing na may ahon yung Cannon Road, grabe. Tarik, after pa ng Ulo ng Leon, tatarik na ng ahon. So mission accomplished tayo guys. Sarap sa pakiramdam na sobrang tipid ng motor natin. Nakarating yung motor natin dito sa Baguio mula Manila ng 1 full tank lang. Okay, so punta muna tayo sa ating tutuluyan at makatulog muna, tapos mamaya night market tayo.
Daan muna siguro tayo ng Burnham Park. Ayan, diretso lang tayo dito. Burnham na yan eh. Grabe no, allowed sila kumaliwa rito. Yung mga taxi na dito sa may outermost, sa may right, tapos kumakaliwa. Ito Harrison Road. Ito dito nilalatag yung yung night market pagkagabi dito sa Harrison Road. Ayan, SM Baguio sa harap natin. So yun guys, siguro tatapusin ko na yung video ko dito. At napatunayan natin na kaya ni Bergman ang mag 1 full tank challenge Manila to Baguio, diba? At kita naman natin na 60 kilometers per liter yung konsumo natin sa gas. Sobrang tipid, knowing na ang Baguio ay ahon. Kung sa Patag matipid na nga yung 60 kpl, sobrang tipid na nun kung sa Patag ahon pa to guys, ahon pa, paakyat pa tong Baguio, diba? Sobrang tipid talaga ng ating Bergman. So hanggang sa mga susunod nating video guys, at siguro 2 linggo ko dito sa Baguio, tingnan natin kung ano yung pwede nating puntahan dito sa Benguet na magagandang lugar na pwede nyo ring puntahan gamit ang inyong motor na Bergman. So salamat sa mga nanonood. Yan, pag hindi pa kayo nakasubscribe, kung bago lang kayo sa channel natin, yan, mag-comment, mag-like at mag-subscribe po tayo. Hanggang sa muli, God bless sa ating lahat.